Magandang hapon po mga boss. Welcome uli po dito sa ating channel. Ayan, so ngayong hapon is may isi-share lang ako. May konti lang po akong isi-share dito sa tungkol sa yung pagtatari natin. So, ano po ba kasi kadalasan sa dito sa social media, kadalasan po yung tanong ay ano po ba ang mas mainam na asinta? Ano po ba talaga yung mas mainam na asinta? So, yun po yung pag-uusapan natin. So, para sa akin naman, yung tanong na ano po ba ang ang mas mainam na sinta, yung left pelvic ba, yung center o yung right pelvic? Saan ba diyan yung mas mainam na sinta or yung bang naka-twist pa kaliwa or yung naka-twist pa kanan? Saan po ba diyan ang mas mainam na sinta? So, para po sa atin, depende na po 'yan sa bawat, kasi kadalasan sa atin mga mananari ay may claim po kung ano po yung mas preferred natin na asinta. Ah, Kasi bawat mananari may iba't ibang asinta. May mas gusto silang asinta compare sa dun sa iba namang asinta. 'Yan yun. May bawat claim kasi yung mga bawat mananari. May nagki-claim na may nagki-claim na yung center ay mas maganda sa kanila, may nagki-claim na yung right pelvic na mainam din sa kanila, tsaka may nagki-claim ng left pelvic na maganda sa kanila, madaling maka-fetal. 'Yan yung bawat mananari. Hindi naman natin makaila yun na yan po yung reality dito sa pagtatari natin na iba-iba po talaga ang asinta, iba-iba po talaga ang asinta. So, ang mai-advice ko lang na ma mai-advice ko lang na konting advice lang na dito sa pagtatari natin na aralin po natin yung bawat galaw ng manok. Aralin po natin yung paano po pumalo yung manok, yung palo ng kanilang paa. Aralin po natin tsaka ito yung haba ng tari. Ano ba mainam na gamitin na haba ng tari? Tsaka gusto ba natin na may twist pa kaliwa or pa kanan? Yan po yung aaralin natin. Kasi doon sa manok sa mismo sa manok, yung palo niya talaga yung pinakaimportante. So, aralin natin kung paano po yung aktuwal na posisyon ng paa at katawan ng manok bago siya pumalo. Yan po talaga. At saka yung distansya ng kalaban at saka distansya ng ah, ating manok alaga. Kung paano oh, pumasok yung dulo ng tari. I-analyze po natin at i-analyze po natin 'yan. Paano natin ipapatama 'tong dulo ng tari natin sa katawan ng kalaban. 'Yan po yung aralin natin. Iko-combine natin yung palo ng manok at saka yung tari natin. Kung bago siya pumalo, dapat nakaposisyon ng tari natin. Tsaka pagpalo niya, dapat yung dulo ng tari ay papasok dun sa katawan ng kalaban. Yan po eh, ah, yung pag-aralan natin na para makuha natin yung magandang asinta. Yan po kasi yung hindi naman po sa ah, yan po kasi yung ginagawa namin dito na para sa amin lang talaga. Yung claim ko na mas magandang asinta is yung left pelvic. Left pelvic yun po talaga yung claim ko sa akin lang. Sa akin lang po na claim. Para sa akin is mas mainam po yung left pelvic. Left pelvic. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi na mainam yung
left pelvic at saka center at saka right pelvic. May mga mananari talaga na may mga mananari talaga na mainam sa kanila yung right pelvic at saka center as, 'yan po yung sa kanila. Pero para sa akin talaga left pelvic talaga kasi 'yan po yung nasanayan ko, diyan po kami, nabibilisan sa laban ng ating mga alaga. 'Yan po yung team ko. Oh, so, sa video na 'to, masasabi ko lang na, depende na po talaga sa mananari. Depende po talaga 'yon sa mananari kung ano po ang mas mainam sa kanya na asinta. Mas maganda talaga 'pag tayo po bilang isang mananari ang makadiskubre, ah, saan po, hiyang ang iyong, kasa natin, anong kasa po ang hiyang natin, yung left pelvic ba, center as ba, or right pelvic ba. So, dapat madiskubre natin 'yan. So, para maganda yung resulta ng bawat laban natin. So, ayan, 'yan lang po. Magandang araw muli. Salamat.